Mga kaibigan, titirahin natin ngayon si Senator Panfilo Lacson. Yun na nga lang ang natirang paraan, hindi pa niya ginagawa. Ang kanyang excuse, ang kanyang katwiran, kung bakit hindi siya nagpatawag ng 18 na sundalo, hindi niya ginisa. Gusto daw, wala daw si Saldico. Ugok ka talaga, Lacson. Huwag mo nga kami lukuhin mga Pilipino. Wala na po kayong kredibilidad. Binubuto kita lagi sa tuwing tatakbo ka ng senador. Pero itong ginagawa mo. Pareho kayo ni Soto. Dahil ba totoo yung sinasabi ng Marines na nag-deliver sila ng ilang 5 maleta doon kay Soto, sa opisina ni Soto? Kaya ayaw mo mag-imbestiga? Kakahiya ka po, Lacson. Sobrang hiya-hiya ako sa iyo. Nagsisisi ako ba't kita binubuto. Lagi ka nananalo doon, lagi ko kitang binubuto. Hindi ko alam kung paano gagawin natin sa iyo. Hindi ko na mabawi boto ko kasi natapos na yun. Pareho lang kayo ni Trillanes. Pinaka-sinungaling ngayon na politiko ngayon yung mga galing sa PMA. Anong ibig sabihin ng PMA? Perjury, Military Academy. Ano ibig sabihin PMA? Siniswilduhan kayo namin kahit kadete pa kayo. Mga punyeta kayo. So bago naman yan ang lahat, nais ko muna patugtugin yung aking kandidato. Alam mo, bago ko patugtugin ito, may pangarap ako sa buhay. Kung ako lang masusunod, ang gusto ko mangyari, tatakbong presidente si Sara at vice presidente si Leni Robredo. Hindi ko sinasabi, hindi ako nagmamayabang na mananalo sigurado yung dalawang yan. Pero malaking bagay yan. Kasi ang aura naman ni Leni Robredo ay malinis na tao. Walang ninakaw. Ang ayaw ko lang sa kanya, hindi siya agresibo. Si Sara naman, ang gusto ko siya agresibo at saka may karanasan na at alam niya na gagawin yung gusto kong ibalik na tapang at malasakit. Kaya hanggang pangarap ko na lang yan. Sana mag-usap yung dalawa. So anyway, bago ang lahat, nais ko muna patugtugin itong aking kantang Binuo para kay Sara. Kasi sigurado ako po, kahit anong impeachment gagawin lang, hindi po tatalab ang impeachment kay Sara. Ganun lamang po kasimple lang yan. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Salamat. At naman, patugtugin naman natin ngayon yung aking musika na ginawa naman ni Gab Adalia para sa akin sa programa ko. Gab Adalia, maraming salamat po. Ito po yun. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaabe. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Totomirador, walang Harap pa, maliod to palbak pa. mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya inanaya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, Tirador.
kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mga Okay, ihap na lang natin. At saka ito naman ang isang kantang ginawa ni Brian Rodriguez para sa akin. Pakinggan naman natin. Ginawa po ito nilang dalawa sa pagmamahal nila sa akin. Ito po. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totogasing tirador, totogasing tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totogasing tirador, totogasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Okay, tama na mo na yan, no? Kasi mahaba eh. So ngayon, pag-usapan na natin po ngayon yung ating topic. Ang topic po natin sa ngayon ay dati, hindi sinungaling si Lacson. Galing po yan kay Chavit Singson. Okay, pakinggan natin si Chavit Singson sa kwento niya tungkol kay Panfilo Lacson. Alam mo, bago ko ilsa lang ito, naalala ni Chavit Singson ng panahon ni Erap, nandun sa Calao, sa Manila, hinarang siya ng mga tao ni Lacson at aambusin siya. Tumawag ngayon tumawag si Chavit Singson ng mga backup ng mga lahat ng mayor ng Ilocos dumating. At ang kanyang sinasakyan ay bulletproof. So hindi siya nagbubukas ng bintana. So nagkaroon ng standoff. Ang mga pulis ng mga tauhan ni Lacson, kasi si Erap ang presidente, ay nakapwesto lang. Ready na sila ratratin si Chavit Singson. Mabuti na datingan ang mga mayor ng Ilocos. So hinarangan nila lahat ng pulis. So yan ang mga experience na nakita ko kay Chavit Singson na kalaban niya si Lacson. So ngayon nagsasalita ulit si Chavit Singson laban kay Panfilo Pinky Lacson. Di ata nagkamali si Miriam Santiago sa pagtawag sa kanya na Pinky. Di ba? So, ngayon, dali. Sana yung interview kay Ayan. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ha, ha! Baliktad eh. Dapat, like si Speaker Kasi it's also an agency of government. the mayors, because I'm still the emeritus president of the Mayors League. Okay. Nung sinamahan ko siya ng kampanya, tinanong ko lahat, walang project. Manong Chavit, ito nabasa ko lang na report ko, na si Yusek Cabral. Pinasaldi ko to do the dirty job. Yes. And then, tao ron, tuturo ko sa kanila lahat. Paunlak nyo na maging guest po sa Spokes. Hindi nyo daw kasi kami favorite eh. Namimili kayo ng host eh. Papasalamat din ako pag-imbita nyo sa akin.
Magpapasalamat ako. Salamat po. Nagsasabi kayo totoo rito. So, Ay, salamat po. Salamat po. Manong, kumusta po si Charles? Magkaklase po yung anak namin eh. Ay, ganun. Yes. Kumusta po si Charles? konsel na. Konsel na ho ngayon? Okay. Mabuti naman ho. para matuto. Gusto rin niyang public service. Oo, tumutulong para matuto. Pero hindi naman, negosyo, tinuturo ko sa kanila lahat. Bahala na sino mapunta sa politics. Sir, sabi ni Senator Ping Lacson, magte-testify daw kayo sa susunod na hearing ng Blue Ribbon. May bagong ebidensya po ba kayong dala o magkomentaryo dun sa existing na ebidensya? Nalibot ko na ang buong Pilipinas. Yung sinasabi ni Presidente na flood control, 5,000, I built 5,500 flood control. Wala. Wala kayong makita. Kahit isa wala. So, sumulat ako, gusto ko tumestigo ako. Oo, sabi niya, April 14. But April 7, punta ka, submit mo yung affidavit mo. Nagpunta ako doon, umaga nandun ako. Papunta na ako, may tawag na sa bahay na kaninang umaga pa dumating yung notice na postpone. Tapos sinabi na wala akong affidavit. Sabi sa Tinama kasi nungalingan ni Lacson. Palabasin niya na si Chubby Chingson ay wala. May usapan sila na magkaroon ng hearing April 14, 2029. At sinabihan siya na April 7 ay magsumiti siya ng kanyang affidavit patungkol sa babagitin niya sa hearing. Pumunta si Chubby Chingson sa opisina niya sa Senado para magbigay ng affidavit noong April 7. Nasa kalsada pa lang siya, parating na siya sa Senado para ibigay ang kanyang affidavit tungkol sa kanyang sasabihin sa hearing na nakatalaga sana noong April 14 ay tumawag ang staff ni Manong Chavit. Sabi ng staff ni Manong Chavit, Sir, huwag na po kayong tumuloy. Bakit? Kasi nag-email na po yung opisina ni Lacson, ni Senator Lacson, na hindi na matutuloy. Tapos, kasunod doon, nagpalabas ng anunsyo si Lacson na hindi daw niya itutuloy sapagkat hindi nakapagbigay ng affidavit si Chubby Chingson. Grabe. Hoy, Pinky! Napakasinungaling mong tao ka. Kasi 7 before 5, nandun ako. Paano ko sasabihin ng umaga walang tao ron? Oh, Wala sila doon. Hapon ang nila, Ang session na po. session nila. So pero ang sabi nga nila wala ka daw affidavit? Pero nakahanda. Aha. Nakahanda. Nandun ako mismo. Tabi So, ng Senate. So anong tingin niyo bakit hindi tinuloy? Yun nga ang masama sa gobyerno natin eh. Lahat yung nakakaalam sa flood control, pinipigilan nila, pinagtatakpan. Yung mga nagsasalita, sila inimbisiga. Opo. Kinukulong pa. Kaya, ibestigan dito si Chavit. oo nga. Yung mga tinuturo, like now, nagsalita na si Speaker, Martin. Sinabi na niya lahat. Involved ang executive. Hindi lang niya tinuro. Pero alam na natin lahat yan. Involved ang executive. Sino ang executive? President Marcos. Yes. From the very beginning, sabi ko na mastermind, dalawa. Si Martin and Marcos. So, recruit nila sa ko to do the dirty job. Yes. And then, nung nagbakasyon, ayaw nang pabalikin, gusto ibintang lahat sa kanya, nakahalata. So, nagsalita na. In 7 days, may kaso na, may warrant pa rin. Ngayon, nagsalita si Martin, bakit wala na? Nakalata pala si Saldico na siya ang ibabala sa kanyon. Kaya nagsalita na siya. Kasi sinasabi nila, kasuhan nila si Speaker Martin Romualdez. Wala naman nangyari na. Nung nagsalita, nagsabi ng totoo, nawala na. Question lang ko, Manong Chavit. Si Saldico kasi nag-release ng mga videos di ba? With allegations. Ano sa tingin nyo yung mga sinabi po ni Congressman ko at yun na ba lahat yung kailangan niyang sabihin? O may Oo. tinatago pa siya? Hindi, meron. Siya pinagawa eh. Okay. Oo nga. Paano niya magagawa yan kung siya lang? Ang Committee on Appropriation is the most important in Congress.
Sino mag-appoint? Buboto. Si Speaker. Saan ang blessing? Marcos. Yung presidente. So magkakasama yan. Nung binintakan sa 2024 SONA, I built 5,500 flood control. Wala. Dumating yung 25, 5,500 Agosto. nagkabaha lahat. Kasi binintang sa climate change at sa mga tao kasi di ba magtapon ng basura, kaya yun ang nagbara. Hindi ba? Binintang ng Sa lahat tao. ng 5,500. Pero totoo, walang project. So, ghost Nagtanong lahat ako sa yun? lahat ng mayors. Because I'm still the... Sige, Manong, ang lahat na gusto mo sabihin sa Blue Ribbon, isabihin mo na dito ngayon sa The Spokes. Emeritus President of the Mayors League. Okay. Nung sinamahan ko sila ng kampanya. Tinanong ko lahat, walang project. Manong Chavit, ito nabasa ko lang na report to, na si Yusek Cabral, who passed away, pinapa-geotag niya yung mga allegedly or Projects, supposedly flood control projects, and it's more than 5,000. Okay, para maintindihan nyo kung anong ibig sabihin ni dating congressman ano pa si taga Pangasinan. Mamaya, maalala ko. Na pinapa-geotag ni Cabral ang lahat ng mga project. Ang ibig sabihin ng geotag ay paano gagawin mo? Simple lang po. Bibigyan ko kayo ng diskarte. Meron kayong cellphone na iPhone na. Ang iPhone po, lahat po ay may kargayan na may app na compass. So ngayon, subukan nyo sa bahay ninyo. Tingnan nyo ang lupa ninyo sa nakikinig sa akin. 4 na kanto halimbawa, sa harap, linya. Tapos kanto, papunta sa likod, linya. Tapos sa dulo, may kanto-kanto, 4 na kanto. Ang gagawin nyo po, yung cellphone nyo, dala-dala nyo, buksan yung app, at lumakad kayo, pupunta kayo sa kada kanto ng lupa nyo. Unang kanto, corner number 1. Lagay mo, may makita ka, latitude, longitude. Yun po ang geotag. At yun pong eksaktong lokasyon o na spot ng address ng corner 1 ng iyong bahay. Pagkatapos, screenshot mo. Tapos punta ka naman sa corner 2. Kung ano ang nakalagay lang latitude, longitude, screenshot mo naman uli. Papunta mo sa corner 3. Ganun din ulit gagawin mo at saka screenshot. Pupunta ka sa corner 4, yung last corner, screenshot mo ulit. Ganun po ang geotag. Ilista mo, yan pong tagging. Yan pong eksaktong address, eksaktong location ng anumang mga proyekto. So, ang gagawin sa proyekto, pupunta ka, kung may kita kang proyekto, dala-dala mo ang cellphone mo na iPhone, o di kayo, may Android kayo, ida-download nyo ng Compass. Tapos titingnan mo, punta ka, hanapin mo ngayon yung geotag na nakalagay sa the President's website ng project ko, no. Tingnan mo, i-counter check nyo kung yung nakalagay na geotag doon at geotag mo sa cellphone mo kung parehas o hindi. At kung nakatayo ka na doon sa kaparehas na geotag, tingnan mo kung may proyekto o wala. Ganun lang po kasimple magdetermina kung may ghost project o wala. Okay? Diretso, Nani Braganza, si Congressman Braganza. Kasi it's also an agency of government na tinap nila eh. Kasi they would want to match the flood control projects with, the climate change factor. That's why I don't believe na napakamatay yun. Dahil takot sa height. May tumatawag sa kanya na pumunta ron. Sabi ni Chavit, hindi nagpakamatay si Cabral. So bumalik. May nagtulak sa kanya ron. Oh. That's new. Takot siya. Bakit siya pupunta ron? Of all places. So I don't believe na napakamatay yun. So, ano sa tingin niyo po ang mga... Pwede mangyari kasi chosen ng lugar eh. So alam na nang magtutulak sa kanya kung saan siyang lugar. nangyayari dito sa investigasyon sa flood control? Simple lang. Kasi, lalo po sa Senado, because Congress is not investigating it. Wala. Kung po hindi sa pang tatay. sakpan sa Senado, tapos na. Pero nasa kamay ngayon ni Senator Lacson.
Ping Lacson. Opo. Pagkakilala ko sa kanya, hindi naman nagsisinungaling yung araw. Ewan ko ngayon, bakit pinagtatakpan. Kung araw, hindi nagsisinungaling. Ha, Lacson? Ha? Hindi ka pala nagsisinungaling no araw, mali pala ang title ko. So, sayang, mali ang title ko. Dapat ang title nito ay, palitan ko ha. Dati hindi nagsisinungaling si Lacson. Dali lang. Palitan ko ang title ko. Nagkamali ako ng gamit ng title. Dapat ganun ang title ko. Okay? Pasensya lang, naging Sara Duterte ang title ko eh. Dapat hindi ganun. Tanda lang. Bakit hindi ko na-check? Tutukaw sing tirador. Skip content. Skip content. Ano ba? May skip content. Skip content. So, skip content. Dali lang ha, nagkamali lang ako ng title ko. Inaayos ko lang. Okay? Ang title kasi dati hindi marunong magsinungaling si Lacson. Tutukaw sing tirador. Okay, dalawa na lang. Madabis lang to. Ay, salamat. Ito, na-change ko na po ang title. So, ito po yung title na tama. Okay. So, pagpatuloy natin, sabi ni Chavit, dati, hindi sinungaling si Lacson. Makinig tayo kay Manong Chavit. Kung mag-privilege speech siya, sabi niya mag-privilege speech ito, pagtatakpan niya si Bongbong Marcos, lalong, wala naman naniniwala sa kanya, lalong mapapasama siya. Kung sabihin niya ang totoo, which I don't think na hindi niya alam ang nangyayari. Kung magsabi lang ang totoo, tapos na. Nagsabi po kasi si Senator Lacson na pag dumating si Congressman ko sa Pilipinas, Bah! paghaharap-harapin niya sila sa Senado, Mangyari ba yan? Kabubuhan nilalaro tayo ni Lacson. Akala niya maniniwala Pilipino sa kanya. kasama yung 18 Marines. Bakit ba't pa yun ay nandito na yung mga testigo? Yung mga Marines nandito Mga na po. Marines ang dapat Alam mo, Lacson, let me be honest to you sa inyong dalawa ni Tito Soto. Because of what you did. Inagaw nyo ang chairmanship sa Blue Ribbon Committee mula kay Marcoleta para lang pala tatabunan mo si BBM. So, ito na, pruwiba, tinatabunan mo lang si BBM. Ako, ang ano ko doon, they are the modern heroes. Matapang silang lumabas. Marami pang lalabas. Tinatakot nila, ayaw imbestigan. Iniisa-isa pang inimbestigan ngayon. Karakter Yes, nila, hindi rin maganda. Hindi, baliktad eh. Dapat, Tama. like si Speaker Martin, Ball Executive, ba't hindi nila, nagpangalan pa ng mga tao, hindi nila inimbestigan, tahimik na. Dapat inimbestigahan. Ang ginagawa pa ni putang inang to si Punyeta na matibag tsaka ni Mama Rimulya, inimbestigahan pa yung 18 sundalo na dapat ang tamang aksyon mo, Mr. Rimulya, nagsampa ng reklamo ang 18 dating sundalo. Dapat ang ginawa mo, pinadalhan mo ng sabina ang mga pinangalanan sila ni Sandro Marcos, si BBM, sila yung mga lahat diyan sa Lucarit Committee, sa Justice Committee ni Lucarit. Tapos lahat yan padalhan mo, pasagutin mo sila.
Ang ginawa mo, inutusan mong NBI na imbestigahan yung mga 18 sundalo na dating sundalo. Kabuang ka. Darating ang araw. Mawawala ka rin. Ganun lang kasimple. Hindi po tayo lahat nabubuhay ng matagal. Lahat po tayo na mamatay rin. Ganun lang po kasimple. Sila. Ah. Why? Sa tingin ninyo, sir, mapapatawag pa rin kayo sa Senado? I hope so. I hope Kung hindi, kung magtagal, will never happen. It will remain a hope. Sabi, it will remain a hope. halimbawa, sabihin na, ay, hindi pa kami mag-hearing. Alam niyo naman yung mga excuses Ibig sabihin, dyan. no, pinagtatakpan na nilang katotohanan. May sinabi rin si Senator Ping Lacson that there is an attempt for regime change via military coup. Pero ang sabi po niya, walang military support. Now, I heard your group before, allegedly na sinasabi niyo that there should be change in this country, but you need the help of the military. Are you involved in any of this? No. Kailangan talaga yon yung mga military, unless na pinagtatakpan nila ang mga nangyayari ngayon, mga nakawan. Nakawan na ito ng Kaban ng Bayan. Si Presidente mismo nagsabi, maya naman kayo, ninanakaw niyo ang Kaban ng Bayan. Involved siya eh. I'm just curious po, Atty. Garcia. Dapat tayo, sabi niya. Dahil alam niya eh. Nakita ko yung lakad Hindi dapat ang salita. Hindi dapat mahiya naman kayo. Mahiya naman tayo. ng GAA. Pag nagpatawag ang presidente, budget ang presidente muna. Tatawag ang mga sekretaris. Tanong niya anong mga budget nila. Nandun lahat, nakalista. One example, yung Department of Health, yung PhilHealth. PhilHealth, yes. Sir. They have 87 billion kinuha. Oo. Yes. Binalik sa Treasury on Treasury, record. Zero. Kaya humingi sila ng 70 lang plus. Sa budget ni Presidente, nandun. Pagdating sa Congress, nandun. Pagdating sa Senate, nandun. Sa BICAM, nandun. Pagdating kay Presidente, tinanggal. Why? Pero ng tao yun eh. Yan ang pinakamasama sa lahat. Kontribusyon ng mga nilit na tao yan. So in 2025, zero. Kawawa ang mga tao. Bakit nila kukunin? Pati insurance ng bangko, kinuha. Why? PBIC. Nilagay lahat sa flood control. And ang masama ngayon, we have now 19 trillion na utang. Wow. And we are paying 2 trillion yearly debt payment. Yes. Nakabawad na tayo sa utang. Kristiano, ikaw ang bubo. Sabi mo bubo si Chubby Chingson na kung may ebidensya siya, kakasuhan niya si BBM. Hello guys. Bubo mo talaga, Mr. Mariel Soriano. Bubo ka. Alam mo bakit? Oh, you show yourself. A ball over here, a ball. Alam mo bakit bubo ka, Mariel Soriano? Habang ang presidente nakaupo, hindi po siya pwede kasuhan. So, yan ang dapat alamin mo. Batas po ng Pilipinas yan. Okay? Huwag ka na po magsalita kung hindi mo alam. Para kasi Carmina Constantino. Ay mga bubo, huwag kayo magsalita. Please lang. Kung alam nyo, kung sigurado kayo tama sinasabi nyo, saka po kayo mag-comment. Kasi nakakaasar tingnan eh. Kayo rin, ang inyong sarili nyo, pinapakilala nyo na bubo kayo. Kaya kung magsalita kayo, ayusin nyo. Well, Ang regarding masama, walang project. Correct. regarding the debt, ang alam kong naiwan po ni Pangulong Duterte, about 13 trillion in Yes, 6 years. Dahil sa Ito, COVID. 19 trillion in 3 years. Parang gano'n. No? So, So, plus bagay, 6 trillion, six. parang gano'n. Oo. It's equal to the budget, na national budget. Correct. So, it's 1-to-1. Manong, nabanggit niyo po, Manong, yung in the last zone, nabanggit po ni Pangulong Marcos, mahiya kayo. Anong ini-expect nyo na sasabihin kaya ni Mahiya tayo. Pangulong Marcos? Kasi malapit na po Mahiya yung ako. zona. Are there anything new na mababanggit niya regarding flood control and other issues? Well, sa sinabi niya sa 24 and 25, magkaiba. Kaya ako, nagsisinungaling sa Presidente. I built 5,500 flood control project. Wala kami makita. Pinagtanong ko sa mga mayors, governors,
councilors, dahil naging presidente rin ako ng Councilors League. Wala sila. Puro ghost project. Bulacan, pinapuntahan ko rin. Nung pinunta niya, ganoon pa rin up to now. Ba't wala nangyayari? Aliwa-liwanag na. So sa tingin ninyo, anong sasabihin niya sa SONA? SONA. Huling-huli na yung kasinungalingan. Nag-drawing pa sila kung anong sasabihin. Mahirap Wala yun. nang maniniwala because hindi nila sinasabi totoo. Ang totoo, ang taong bayan, wala nang naniniwala sa kanya. Walang project eh. Manong Chavit, optics-wise lang ang optics-wise. SONA ni Presidente, Speaker Boji D, do you think Martin Romualdez will attend the SONA? Well, they have to. Basunorin yan. Ewan ko kay former Speaker Martin Romualdez. Kasi parang awkward eh. No? Ang liwanag, nagsalita. Bakit hindi nila imbestigahan ngayon? Before magsalita, kasuhan namin, may hold departure order, tapos tahimik na sila nung nagsalita. Ayon dun sa balita. So, ganyan yun. Kung ituloy ni Martin, sinabi na niya involved executive. Si Marcos na tinuturo. Kung ituloy niya, parang tatakot na sila. Kasuhan niyo ko, tuloy ko to. Involved si Presidente. Sabi nga niya, he will not go down alone. Yes. Ang liwanag. Bakit yung mga magagaling ngayon sa Department of Justice, Ombudsman, bakit hindi nila imbestigahan niya? Malinaw po na away pamilya na po to eh. Si Senator Amy kay Pangulong Marcos, si Speaker Romualdez kay Pangulong Marcos, Senator Amy. Well, to me, away ng mga greediness yan. They're all greedy. Greediness is always the downfall of everybody. Correct. Sobra na. Sobra ang nakawan. Bakit hindi ma-solve? Why? Hindi ma-solve ang gobyerno. Bakit? Because gobyerno ng problema. Aliwanag. Tama. Sir, Alam ko, abogado kayo, Trixie, pero maliwanag naman, sir. Wala naman. Hindi. Siyempre, kailangan ko marinig sa ibang Oo tao. nga, Wala oo nga nga. naman ako magsabi. oo nga, pero alam yung mga abogado, alam nila. Pero sir, nagkita tayo sa Rage Coalition. Magsama pala kayo. Yo. Ba't di kayo Masarap nag-iimbita? ako. Ay. Masarap kalimutan. pagkain dun eh. Hindi. Kung Baka hindi nandun si- ka, naningil ako sa'yo. Baka hindi si Gob Chavit ang nag-sponsor ng pagkain. Kaya, di ba? Hindi namin napansin yung food. Kasi ang daming celebrities. Si Manong Chavit nandun. So sir, nasa Rage kayo, guest po kayo. Coalition po ito ng mga sumusuporta kay VP Inday, kung di ako nagkakamali. No? Kunwari. Okay, Tatakbo ba okay. kayo? Pag magsuna ulit si Ika, Nahilen Bagyo, magsuna ulit si BBM, nahiya na ako sa buong mundo. Tatakbo ba kayo? Tatakbo po ba kayong Kayo na, senador? senador. Kung sakasakali, but I'm not sure. Pero in-endorse ako vice no ako. I'm not sure kung tatakbo ako. If ever, tatakbo senador or local. I'm not yet sure. I'm not... tignan ko yung galaw ng Pero Pilipinas. ma-expect namin na na mas involved na kayo ngayon sa politika. Yes, dahil sa nangyayari. Kawawa ang taong bayan. Kasi nung huli po, tumakbo kayong senador, tapos nag-withdraw kayo. Because nagkasakit ako. Nagkasakit ho kayo. Okay. May mga viruses na bago noon. So, pwede, sabi yung doktor ko, pero wag sana kang tamaan uli ng pneumonia. Wag na lang. Nakakaya naman, yung mga governors, mga ibang leaders, mayors, magkamay-kamay ka, punta ka lang, inantay ka rito. Pero, paano ko hindi lalapit? Aristocrat na labas ko, wag na lang ako. Good question lang po. You Totoo lang, pag tumakbo ito, ang dami, lahat ng gobernador sa buong Pilipinas ay nakikiayon kay Chavit Singson. So, yung mga kapwa niya Ilocano, kung ayaw man siya, pero well, iyan ang katotohanan po. Kasi po, mabait siya makipagkaibigan. Kahit yung mga naging kaaway niya dati, ay kaibigan niya pa rin. Kaya, yan lang po masasabi ko sa inyo. Kapag tumakbo ito, malaking boto makukuha nito sa buong Pilipinas. Kahit hindi bubuto sa kanya taga Ilocos Norte, mas malaki may kukuha niya boto to sa Mindanao. Pagkakampi niya si Sara, sigurado kung mananalo ito pagkasenador. Sa totoong kwento lang yan, ha?
mention about Rage Coalition. Yeah. May confusing messages lang from what I saw on TV. Kasi unang-una si Mayor Baste po ata yung Plan head. B. Si Mayor Ay. Baste yung head ng Rage Coalition. Tapos may mga nag-announce na ang plan B ng mga Duterte, si Baste. Kung hindi pwedeng tumakbo si Plan Sara. B ng Rage. Plan B ng The Rage. Rage, the coalition. Hindi naman authorized si former Congressman Mike Defensor magsalita for the family. No, I was Pero just for the medyo coalition, na-confuse lang ako sa messaging kasi. Oo. Kasi parang ina-anticipate na makukonvict si Mayor, si Hindi, Vice VP Sara. hindi. Therefore, Parang- si Baste ang Parang kumbaga, Plan parang message yun na huwag kampante yung kalaban. Okay. Well, Dahil malalim yung bangko. Yung impeachment, nasa sila ang gagawang future natin. Kung pagtakpan nila katotohanan, kasalanan nila lahat sa Senate. Alam nila eh. Correct. So yung go ahead po. Go ahead Sorry, po. nauna Sige ka na na. ate, mauna ka na. Mas matanda ka eh. Age before beauty. Kaya nga. Tatawa. Si Manong Sabit pag nakaig ng beauty, ang ngiti niya, gantay nga Hindi eh. na po pwede magsampa ng impeachment kay PBBM this year. Pero tingin ninyo, next year, magsampa pa rin kayo. No, ngayon, dapat sabihin ng Bigyan katotohanan. lang ko ebidensya. Malalaman natin sa impeachment sa ano. Kukontakin ko si Chavit Sa ng Senate. ebidensya. Question lang po. Tricky question. Is it true that when you filed your impeachment case against the president, not a single congressperson wanted to Ano pang endorse it? masama si Didi? Is the no. ngayon. That's why walang naniniwala. But kako, hindi naman ako lalabas kami against ni him kung hindi ako pinapapatay. Hinaharang nila ako eh. Teka, pinapapatay? Mindanao, Pinapapatay. Dimitri, Harang, huwag ka- in-stop ako without any reason. Pagsalita ka At tinignan ko, maraming armado sa likod na sumusunod. So, Pare lang ko inilabli granada. nung dumating yung mga mayors ko dahil katatapos ng meeting ng Mayors League, umalis yung armed men. So bumaba na ako. Anong violation? Hindi alam. Tumatawag yung pulis. May tinatawagan eh. Sorry po, are you So, referring naharang- to the ERAP administration? Yes. Hindi sa Marcos administration. Magkaibigan kami. So, nung na-convict na, nagpupunta na sa bayan. Nagpupunta na sa bayan niya. Talagang kaibigan ko. Pinaharang na ako. Kaya ako lumabas. Oh. So, Sino Pero nung huli po na nag-file ng Dimitri impeachment against against President PBBM, ang kwento po sa media kasi is that walang congressman gustong i-endorse yung final na impeachment laban kay PBBM. Is that true? hindi ko alam yun. Lahat ng kapampangan sa okay. Mindanao sa salita. Ako, sinuporta ko yun. Yung sa Mindanao yung salita ng Bisaya. Pero nagtaka ako, nung first labas niya sa Japan, nilisnab na ako. So napahiya ako. Pero, of course, wala akong kibo. Ako nag-support sa kanya. Ako nag-convince na tumakbo presidente. Ako lang tumulong. Hindi lalabas yan kung wala ako. Because sabi niya sa akin, Manong, salamat. Ikaw presidente ng Mayor League. Nung tumakbo ko ng vice, wala akong isang mayor. Ngayon, puro mayors minimit ko, sabi niya. Bawal pa noon ang lumabas. Ibig sabihin, at talagang malaking tulong talaga si Chavit sa pagtakbo ni BBM. Kasi mga mayors, pinakilala siya ni Chavit sa mga mayor. So ngayon, gusto ko lang maalala natin yung mga malita na pinadala kay Romualdez at saka kay BBM. Kasi tingnan natin po, para maalala nyo na ang malita nito, ang lahat ng pera ay napunta kay BBM at saka kay Romualdez. Yan po. Ito po yun. Yung mga mali-malitang pera na pinadala ni Chavit. Ayan ha. Yan. Yan. 3. 4 na delivery. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
grupo ng maleta pinadala. Ito pong listahan ng pagpadala. Ah, nagsimula September 1, 2022 sa 450 million, tapos may 1 billion November 11, 2022, yan po. Hanggat sa ito po mga listahan ng mga pagpapadala. At ang total na pinadala kay Jojo Cadiz ay 1 billion. 1 billion. Ang pinadala naman kay Romualdez ay 55 billion 418 million 874,054 centavos. Kaya ang grand total na kinuha ni BBM dito kay Saldi ay 56 billion 418 million 874,054 pesos. So, I'm just reminding you, ladies and gentlemen, hindi po ordinary, no one will believe in his right mind. Kung sino man tao na sa tama pag-iisip ay hindi maniniwala na hindi totoo ang mga maletang pera. Okay? So, sa sunod ko na lang ititakil yung detalyado na karandang. Walang tsaka isabit natin si Trillanes dyan. Okay? Paliwanag ko sa inyo kung anong decision dyan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Paki-like na lang. At mamaya, after 10 minutes ulit, mag-vlog po ako ulit.